Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa Sabado tayo ng ika-29 na linggo ng panibagong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isamin natin ngayon sa ating pagdiriwang ang paggunita sa Mahal na Birhen Maria. Isama rin natin ang ating intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at para sa mga lahat ng nasalanta sa Bagyo Christine. Mga minamahal kong mga kapatid, hinimok tayo ng ating Panginoon na magsisisi upang tayo ay mapabilang na sa Kanya. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kain mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umaakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro.
Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang na mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinilikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng turi sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan,
mapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinitingnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at ang hinahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan pa ng taba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ika-29 na linggo sa kanilang panahon at pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema, ang pinakatima sa mga pagbasa ay tungkol sa pagsisisi o pagbabalik loob. Upang magkaroon ng pagbabalik loob, atin pong kilalanin na ayon pa sa ating unang pagbasa sa sulat San Pablo sa Episo, Kapitulo 4, verso 7 hanggang 16, na si Kristo ang siyang ulo at sa pamagitan niya, tayo ay nahirang na simbahan na kanyang katawan na kailangang maugnay sa kanya. At maugnay sa kanya, kailangan tayong magbabago. At kung tayo nagbabago, ayon pa sa Salmo 121, versikulo 1, masaya tayong papasok sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Pero, kinakailangan na kilalanin natin kung ano ba ang tunay na pagbabago. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, verso 1 hanggang 9, ang ating Panginoon ay nakarinig ng balita na pinatay ni Pilato ang mga Galileo na nag-alay sa templo at nasama pa ang kanilang dugo sa mga alay. At yung sinabi ng ating Panginoon, ang pangyayari sa kanila, pati na yung nadaganan ng tore ng templo sa Siloe ay hindi dahil sila ay mga makasalanan, sapagkat ang pag-iisip ng mga tao noon, kapag ka mayroong aksidente at may nangyari sa tao na yan o mga tao na yan, yan ay dahil sa kanilang kasalanan. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi. Pero sinasabi niya sa mga tao, dapat kayo na magsisisi o magbalik loob. Kapag ka hindi, maparusahan pa sila na higit sa nangyayari sa ibinalita tungkol sa pinatay ni Pilato at tungkol sa nadaganan ng tore ng Siloa. Kaya, nagkwento siya ng talinghaga tungkol sa isang may-ari ng ubasan na kung saan may nag-alaga doon. At ang igos na nakatanim doon, ilang taon na hindi pa rin namumunga. Kaya gusto ng may-ari na ito'y putulin na. Pero sinasabi ng tagapag-alaga, pagbigyan natin ng 1 taon pa. At sa 1 taon, kung ito'y nagbago, ito ay hayaan ng mabuhay. Kapag hindi, putulin na. Ito ay talinghaga na ang Diyos na Ama ay siyang may-ari ng ubasan o taniman. At ang tagapag-alaga ay ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus, na siya yung nakiusap sa Ama na pagbigyan muna na magbalik loob
ang mga tao. Pagbabalik loob. Sa salitang Hebreo, ang pagbabalik loob ay tsuba. Ang tsuba, kapag ka ito ay isalin natin sa ating salita, literal po magsabi, babalik sa Diyos. Pero ang tsuba, ito yung pagtingnan po natin, ito yung tunay na pagbalik loob o pagbabago na kung saan magsimula tayo ng bago. Kasi ang pinaka-root word dito ay ang salitang shob. Ang shob ay dalawang titik ng shen at saka beth. Ang beth ay bahay, ang shen ay simbolo ng apoy. Ibig sabihin, sunugin ang bahay na hindi na babalik sa pagkasala, bagkus magsimula na ng tunay na pagbabago. Sa salitang koinoko na Griego, sapagkat ang ating mga pagbasa, original, nakasulat sa koinoko na Griego, dahil ito ay Bagong Testamento, atin pong napakinggan ang salita ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 3 at 5. Dalawang beses po. Metanity. Mula po sa metania. Metania, ibig sabihin, pagbabago, pagbabalik loob. Kaya sa Latin, ito po ay nasalin sa poenitentiam, na magkaroon ng pagsisisi, magkaroon ng pagbabago. Ito ang panawagan ng Panginoon. At ang pagbabago ay mangyari lang kapag tinitingnan po natin kung paano ba tayo sa ating buhay kumikilala sa ating sarili. Ang pagkilala sa sarili ay pagkilala hindi lang sa ating mga kalakasan, bagkus ang pagtanggap din ng ating kahinaan. Kaya kung tayo'y kailangang magsisi at magbalik loob sa Diyos, ang una nating gawin ay atin pong angkinin. Atin pong sabihin na tayo responsable sa lahat ng ating nagawa. Kapalpakan, kasalanan, o nagawang mga hindi kaaya-aya sa buhay. Kaya ito yung pagkilala na tayo mahina lang. Wala pong taong perpekto. Lahat po tayo ay mahina. Diyos lang ang perpekto. Kaya kailangan tayong kumikilala sa ating kahinaan. Pangalawa, na atin pong ipahayag ang makadiyos na pagsisisi. Na pinagsisihan talaga natin ang ating kasalanan. Kasi kuminsan, kahit na nagkasala tayo, pinagmataas pa natin. May mga bisyo na nga, magsusugal. Pinagmataas pa natin. Napakahambog natin. Kailangan na atin ng gawin ang tunay na pagpakumbaba na atin pong ipahayag na tunay ang ating pagsisisi at tayo'y mapagkumbabang tatanggap na lahat tayo ay makasalanan. Walang hindi makasalanan dito sa mundong ibabaw. Pangatlo, na ating ikumpisal ang ating kasalanan. Kaya mayroon po tayong sakramento ng pagkumpisal. Ito yung sakramento ng pagbabalik loob upang makabalik tayo sa Diyos at magkaroon ng saysay at kabuluhan ang tunay na bahagi ng ating buhay. Pang-apat, na hindi na natin balikan pa ang lumang pagkatao natin. Magsimula na tayo ng pagbabago at hindi na natin uulitin pa ang nagawang mga kasalanan. Kasi kuminsan, mayroong ibang tao, paano na-addict na siya sa droga, babalik pa rin sa droga. Ay siya na-addict na sa pagsusugal, magsusugal pa rin. Siya na-addict sa pagkalasing, naglalasing pa rin. Siya'y nagsumakabilang bahay, na-addict na siya sa kanyang babae, ng babae, o ang mayroong isa ng lalaki. Ay, hindi po yan dapat. Kailangan na magkaroon tayo ng taos-puso na pagbabago at pagbabalik loob. At ito yung ating tunay na pagbalik sa Diyos. Kaya kailangang lalayo tayo sa makasalanan na udyok ng ating mga masamang hilig. Bagkus, palakasin natin ang ating sarili
sa pamagitan ng matibay na pananalig sa Diyos at ang panalangin na taimtim na naway harapin natin ang kahinaan ng ating pagkatao upang tayo magbabago. At panglima, na tayo ay yayakap sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa pag-ibig lang ng Diyos, ang ating pong Isus Nazareno na dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, binayaran ang ating kasalanan, hindi sa madali na paraan, namatay, naghihirap at namatay siya sa krus. Hindi tayo karapat-dapat na ang isang anak ng Diyos ay mamatay dahil sa atin. Kailangan tayong tunay na magbalik loob at yakapin ng tunay ang pag-ibig ng Diyos. At ito, pang-anim, ito yung ating pagtanggap sa kapatawaran ng Diyos, na handa rin tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 14, kapag hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa-tao, hindi rin tayo patawarin ng Diyos. Marunong tayong magpakumbaba upang marunong tayong magpatawad. At pangpito, na dahil kung may nagawa tayo ng kasalanan, nagkagawa tayo ng masama sa ating kapwa-tao. O kaya may nasira tayo sa bahagi ng pagkatao sa ating kapwa-tao. Kaya dapat magkaroon tayo ng tinatawag na restitusyon, pagbabalik sa mga nawala sa ating kapwa-tao dahil sa ating kasalanan. O reconciliation, pagkaroon ng pagkakasundo dahil sa mga nasira na relasyon dahil sa pagkakasala. Kailangan nating buong-buo ang ating tunay na pagbabago. At hindi natin hayaan na magkumpisal na tayo o nagkumpisal na. Yun ba ang tunay na pagbabago at pagsisisi? Kailangan matapos ng pagkumpisal, gawin ang tunay na pagbabago na bayaran ang utang, bayaran ang kung anuman ang nasisira dahil sa pagkasala, dahil sa kapalpakan o anumang nagawa na hindi dapat gawin. Kaya sinasabi ni San Juan Crisostomo, St. John Chrysostom, sabi niya, dapat mahiya ka sa kasalanan, pero dapat hindi mo ikahiya ang pagkumpisal ng iyong mga kasalanan at pagsisisi. Sapagkat ang kasalanan ay isang sugat at ang pagsisisi ay siyang tunay na gamot nito. Tayo ay nangailangan ng pagsisisi at pagbalik loob. Ulitin ko, wala pong taong perpekto. Lahat tayo makasalanan. Lahat dapat tayo'y magkaroon ng pagsisisi. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na tayo, magkaroon na tayo ng pagbalik loob sa Diyos, sapagkat gaano man kabigat at kalaki ang ating kasalanan, mas dakila pa ang pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo'y iniligtas niya, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mula sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Atin pong itutugon, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin
at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng loob. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanalamig naway mapag-alab natin. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at panampalataya. Ng namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ito, tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaning tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihag at ito'y walang anumang may daragdag sa karakilaan na sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang hilsi si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito, pangpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo tunog ng puso mo. Pusong dalisay, likhain mo sa'kin, sandiwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwing na ako'y ilapit. Iwa mong banal, wag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo tunog ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo tunog ng puso mo. Alay man ako, susunuging handog sa iyong dambanay, di kalugot-lugot. Pusong nagsisisi, tanging tapat sa'yo, pusong nagmamahal, pusong laan sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo tunog ng puso mo. Tunog
ng puso mo. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang napayapa o tumakabilang buhay na, at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa sa nagaganap na ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili lamang sa parish office, finance office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kayo man narito, kayo man naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa inyong pagdalaw na kahit mayroong bagyo na Kristen ay hindi alintana sa inyo. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church in cash or in kind upang matulungan natin ang kapwa natin manghirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Pagsisisi at pagbalik loob. Ito po ang panawagan ng ating Panginoon, sapagkat Siya ay puspos ng awa at habag na handa tayong patawarin kapag tayo'y nagbabalik loob para sa Kanya. Ngayon po ang pubasbas, mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inagmos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong hilingan ng ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga darimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag, na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umahiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.